Hey guys, so magandang araw. So pinagpalang araw At ano tayo ngayon? Sasagutin natin yung isa sa mga katanungan ng ating mga subscribers sa ating mga manonood dyan sa Pilipinas at regarding dito sa buhay namin dito sa Canada, especially dito sa may Saskatoon. So, habang magkukwentuhan tayo, maghugas muna ako ng plato. Kasi nga, tambak kami. Yung asawa ko kasi, night shift siya. So, nakakaawa naman na natulog kasi siya maghapon. At today, pumasok na naman siya ulit. So, kami kanina, ng mga bata, nagsimba muna kami. So, after kanina, so kumain na rin kami sa labas na kawawa yung asawa kasi naiwan siya mag-isa dito sa bahay. So, yeah, habang maghugas, habang naglilinis ako, magkukwentuhan tayo. Kasi isang kababayan natin doon na nagtatanong dito kung madali daw ba makahanap ng trabaho dito sa Saskatoon. Excuse me. Tawag nito, yung kung magkano daw ba yung mga rent dito ng mga apartments or yung mga basement suites. So sasagutin natin sa aking makakaya lang. Okay? So okay. So ito yung katanungan ni Ate Nemia. Hello te, kumusta? Maraming salamat sa kapanood ng ng aking videos dito. Sorry kasi medyo na busy. Ang tanong pala ni ate dito is, kabayan, maganda din alang Saskatoon sa trabaho, madali makahanap, sa rent ng house, hindi mahal masyado. Sige, oo. Sasagutin natin yan. Siguro na lang sa mga basic na lang siguro na na mga kasagutan na lang natin magbe-base na lang din ako sa tapos habang tayo, syempre para hindi masayang yung oras natin maghuhugas na rin ako. So hello te, so magandang sa atin dyan sa may sa may Pilipinas at pinagpalang araw sa atin dyan. So dito sa Saskatoon, kung ilagay natin dito sa base dito sa natin, basic lang na una, punta muna tayo doon sa punta muna tayo sa rent. So kung mga rent yung pag-uusapan, depende din minsan kasi dito sa my location. So actually I'm outside Saskatoon pa. So pa ako dito, 20 minutes driving away from Saskatoon pa ako. So bali palabas kami ng Saskatoon. So it's a small city din siya, maliit siya na city. Yeah. So kung i-compare mo yung ng mga rent ng bahay, doon muna tayo sa renta. Kasi yung mga rent ng bahay dito, nagdedepende din siya sa location, nagdedepende din siya sa may yung accessible ba sa mga school, malapit siya sa mga hospital, malapit sa mga bilihan. Yeah, of course medyo mataas ng konti yung yung mga rent nila. Tapos especially lagi diyan sa may lagi sa downtown. So pag doon ka sa downtown, so mag-umpisa tayo doon sa downtown. Kasi dati nagtatrabaho ako sa isang high-rise. So magbe-base na lang ako doon back siguro kasi nga 4 years ago, 4 or 5 years ago. Yung mga rent doon is, pag sa downtown ka, medyo maganda nga siya. Kasi nga, of course, maganda yung ng downtown. Ang problem naman sa downtown kasi, yung parking nyo is very limited. So, pag sa downtown ka, mostly isang car lang ang available na binibigay nila na slot per kumbaga sa isang renter, kailangan isang sasakyan lang ang binibigay nila na free na slot. Hindi free, may bayad din pala sa downtown. May bayad sila. So
Alam ko ang ano nila is nasa $60 ata yung per month. Pero kung meron kang underground na tawag nito, underground na covered na ano is medyo may mahal ng konti, mga nasa $90 ata. Pero dati pa yun I don't think siguro ngayon kung nag-iba na yung price nila. So sa downtown naman, magre-range naman yan siya ng mostly pag sa downtown area is mga nasa 1.4, mga nasa 1.6, 1,400 to 1,600. Depende sa ano pa ng ng unit. Kasi pag ano sa unit naman is minsan ang unit nila fully renovated. Medyo mas mahal siya ng konti. Magre-range na yan siya mga nasa 1,600 hanggang sa 1,800. So that was included naman lahat ng utilities mo. Kaya kompleto na yan, water, power. So which is very reasonable naman. Ang problem lang sa downtown is matraffic. Tsaka maingay paggabi. Yun lang yung problem doon. Tapos yung parking nyo is very limited. So yan ang ano sa downtown. Which is okay naman siya. Maganda naman. Kaso lang minsan kasi doon nung nagtatrabaho pa ako dati doon, yung hindi mo magugustuhan yung busina palagi ng mga ambulance, police. Yeah, yun ang number one na magiging kalaban nyo. Pag sa downtown kayo kumuha. Mostly kahit saan ka naman talagang pag downtown talaga very maingay. Maingay siya. So yun ang natin pag doon kayo sa downtown kumuha. Mga range niya, mga ganyan siya. Ang problem lang doon is parking. Ngayon, kung dalawa kayo nagda-drive or tatlo kayo nagda-drive, the problem is mahihirapan kayong mag-park sa dalawa or is another na sasakyan nyo. Yan ang magiging doon. Pag sa downtown kayo Okay. So, ang naman doon, include naman yan, lahat ng utilities, kuryente. Alam ko covered at kasama na yung kuryente. Pero ang internet, I don't think kung nila sa internet. Tapos, tubig, heater, kompleto na yun. Kasama na rin yan siya dyan. Yan ang mostly nagre-range siya ng mga nasa pag regular lang yung mga unrenovated, yung mga basic lang na is mga nasa 1.4, 1.5. Pero pag fully renovated kasi siya medyo maganda yung suite. So medyo may pricey din siya ng konti, especially pag doon kayo sa high rise. Okay, mayroon namang ibang mga apartments sa downtown. Medyo mas mura naman siya. So, minsan, maano din tayo. Tingnan nyo rin kung the more na mas mura kasing apartment, hindi man sa pero minsan ang pangit, maamoy. Lalo na pag dirt carpet, hindi siya maganda. Yeah. Mas maganda na rin siguro yung mga fully renovated na mga suite. At least kahit pa paano maganda na siya, malinis. Yeah. Okay. So, mostly, pag hindi ka, kung bachelor ka lang or mag-isa ka lang, siguro yung downtown is the best para sa'yo. Kung medyo lalo na malapit ka sa mga hospital, malapit ka sa, gusto mo yung hindi ka nagda-drive, nagbabas ka lang, yun ang the best dito sa downtown. So, kasi nga, in every 15 minutes, mayroong bus. So, pwede kang tsaka may mga may mga nare-rent na mga scooter. Yan. Pero I don't think maybe kung may family kayo, hindi maganda sa downtown. Okay? Lalo na yung lalo na pag dalawa yung sasakyan nyo. Yun ang pinaka sa downtown. Okay? So kung punta naman tayo ngayon sa kung gusto niyo mag-rent naman sa may ibang side, katulad niya may mga kasi dito, lagay natin sa west side. So west side area ng Saskatoon, medyo mas okay siya. Yung crime rate naman, hindi naman siya ganun ka or sa ko lang yung crime rate doon hindi siya ganun kataas at saka hindi ganun ka tawag nito ka-active. Merong location lang talaga sa Saskatoon na kailangan iiwasan. Okay? So, pag doon ka sa west side, nakita ko sa west side wala masyadong
mga tinatayo na mga bagong bahay, maliban lang dito sa may malapit sa airport. So, pag dito ka malapit sa airport is mga bago na mga tinatayo dyan. Kaya magaganda na yung mga bahay. So, mostly naman doon, nagre-range naman yan pag mga ganyan. Kasi halos mga bahay nandun. Ang mga nirerentahan nila doon, mga basement. Yeah. So, yung iba kasi nga medyo luma yung bahay. Pag dito ka sa part sa west side. Pero pag dito ka naman sa west side kasi very, maraming school. Malapit din sila sa hospital. Pero ang hospital kasi, ilan mga hospital sa Saskatoon? City Hospital, RUH, Royal University Hospital. Tapos dito sa may 20th, yung nakalimutan ko yung isang hospital na yan. Kasi bihira lang ako na dyan. So, bali tatlo yung hospital dito sa Saskatoon, which is good siya. Lahat naman very accessible naman siya. Pero yung pag sa west side ka, yan ang pinakamalapit yan na hospital. Tapos mga school, at saka ang dami naman trabaho. Yeah. Ang lang naman dyan sa west side is medyo yung mga bahay, medyo may mga kalumaan din ng konti. Pero which is they're very good naman siya dyan. Medyo naman. Tapos makikita ko din yung mga rent ng nila, yung rent ng bahay nila. Nagre-range mga nasa 1.4. Halos mga basement. So basement suite din yung mga nakikita ko diyan. Tapos yung iba pinaparentahan yung sa taas. Yeah, kasi yung iba bumibili ng mga na next na mga bahay nila. Tapos yun, bibili sila ng bahay, tapos paparentahan nila buong bahay. Tapos pwede naman mag-rent doon pati sa baba. Yeah. Pero maganda naman, very siya diyan, hindi siya magulo, hindi naman yung lugar na yan. Okay? So very close kayo diyan sa may sa area na pag dito kayo sa may west side, very close kayo diyan sa Superstore and part diyan sa Walmart. Lagi kami nag-grocery diyan sa Walmart. Diyan sa west side area. Okay? So sa trabaho naman, medyo naman siguro medyo may malapit naman na ma-accessible kasi may mga bus din naman diyan. Okay? Tapos lipat tayo dito sa my south area. So tawag nito. Yung south area naman dito sa Saskatoon is the most dangerous na side. Wag na wag kayong kumuha ng or mag-rent dito sa area na to. Kasi nga andyan yung maraming magulo. Especially dyan sa mga 19th Street, 19, 20, 21, 22. Yan yung mga area na yan, grabe talaga. So, yung activity ng mga andyan pala yung actually andyan din yung St. Paul na hospital. Malapit sila dyan. Yeah, that's the third na hospital pala na ko. So, yeah, dyan sa may area na yan, basta iwasan palagi yung area na yan. Pag mag-rent po kayo ng bahay, actually mura ang bahay dyan. Mura din yung mga rental property. Ngayon, kung magre-rent kayo, pinakamura yan dyan, makikita mo tag 1,000 lang sila. That's include utilities na. So, power, heat, saka water. Kaso lang, siyempre, you're paying for the neighborhood and you're paying for your safety din. So, I don't think na i-recommend ko yung area na yan. So, iwasan natin doon at saka hindi na natin yung lugar na yan kasi nga, hindi safe. Okay. So, punta naman tayo dito sa may part dito ng east side. So, dito naman sa east side, pag titingnan mo sa east side ng Saskatoon, the crime rate there is very low. Hindi ganun yung crime rate doon. Tsaka, mas yung crime rate nila mababa. Tahimik yung lugar na yun. Yeah. It's good for family dwelling. Pwede din yung kayo ng family, mag-raise ng family. Yeah. At saka marami silang mga tinatayo ng mga bagong unit yan ng mga bahay. Sobrang dami. At saka nagtayo na sila. Andyan yung mga Costco. Mayroong Costco dyan sa side na yan, sa area na yan. Yeah. School, napakalapit. At saka maraming school amenities. Yeah, marami din dyan. Yeah. At saka sila, malapit din sila. May mga superstore din dyan, supermarkets.
Yeah, yun ang ano doon sa Saskatoon. Doon sa area na yun, doon sa may east side. Yeah, which is very nice yung ano na yan. So, mostly nakikita ko magre-range naman yung mga rent dyan. Same lang din naman siya. Depende lang sa, depende lang din sa style ng bahay or itsura ng bahay or situation ng bahay. Ganon lang din. Mga nasa 1.4, 1.5 or mga nasa 1.6. Yeah. Pero pag kukuha ka kasi ng basement, ito naman yung pagkakaiba sa basement. So, sa basement kasi, sa mga lumang bahay, I think maybe nag-share sila sa water. So, magbabayad ka sa water. Or nag-share sila sa kuryente. So, yun siguro. Depende po yan sa usapan nyo ng, tawag nito, ng landlord nyo. Yeah. Pero, mas maganda siguro kuha na lang kayo ng may mga brand new na mga bahay ngayon. Marami na rin dyan sa may east side. Mga brand new na bahay is nagre-range din sila ng mga nasa 1,600. So, has a 2 bedrooms. At saka very, very fully furnished na sila. Kompleto na rin. Same as parang katulad na rin siya sa main floor. So, mayroon na kayong sarili niyong washroom. Mayroon na rin kayong lutuan. Full size na rin siya. Bathroom. So, mostly bathroom nila ay isa lang doon sa basement. At saka, yung heater nyo is different. Lalo na pag sa basement kayo. Kasi sa basement, they are not allowed here in the sa building code na magkakaroon ng share ng heater. So, mostly, ang nyo doon is electric. So, yun ang ng basement dito. Sa mga legal basement which is nasa baba kayo, the same thing, may parang din, tawag nito, parang bahay, din siya, parang nasa main floor din siya, same lang din ang situation niya. Yeah. Ayun ang mga marerecommend ko siguro pag mga nasa east side kayo or kahit sa west side, alam ko baka mayroon din sila doon. Ganyan lang ang nagre-range doon. So, kaso lang ang problem pag kukuha kayo ng tawag nito ng legal suite, kasi nga of course separate ng power, share kayo sa water, at sa internet syempre ikaw magbabayad ng internet, at yun siguro yung heater nyo kasi yung power nyo kasi kayo, nagko-consume kasi kayo sa power. So alam ko medyo mahal ang ng tawag nito ng nasa basement, most of it sa power, kasi nga yung pagdating sa winter, yun ang ginagamit talaga nila. Hindi sila yung yung gas. So, yan lang ang difference doon. Pero which is maganda naman siya. Kaya gumagawa ako niyan, pero hindi ko kasi alam kung magkano yung mga binabayad nila monthly sa bills nila ng ganun. Kasi nga pag sa bahay ka, katulad nito sa amin sa bahay, of course, heater namin, yung gas mostly pag summer is wala kaming halos masyadong ang lang namin is yung basic lang na binabayaran namin, minsan $23 a month. Of course, ginagamit yun ng sa water heater namin. Pag winter naman, yun medyo mahal siya kasi nga grabe. Especially lalo na pag grabe talaga, sobrang lamig. Pag nag-snow na, grabe, mataas. Minsan nagre-range kami ng sa gas namin. Nagbabayad ako ng $130, $140 dun sa gas. Tapos sa power namin, of course, malaki. Kasi nga, nadagdag na ngayon, mas malupit. Ngayon, minsan magre-range ka dyan sa power mo ng mga nasa $170 a month. Yeah, yung ng power. Okay? So, yun ang natin doon. Pag nasa west, pag sa east side ka, mas marami din option doon. Maraming mga brand new na mga bahay doon, especially doon sa Brighton area. Yeah, that's bagong na yan siya. Bagong location na yan. Bagong area na. Halos matapos na ako maglilinis dito. At least matutuwa na yung asawa ko. At least naglilinis ako. Yeah, tapos doon sa may naman, may
dito sa mga bagong community. So, mostly kasi pag doon sa Brighton, I don't think mayroon silang bus doon. May bus naman, pero of course, medyo malayo na kasi lalo na pag nag-work kayo sa downtown, nag-work kayo sa hospital, medyo close naman sila sa hospital. Kaya, hindi siya ganun kalayo. Parang ilang minutes lang ata yung drive papuntang university. Okay? Tapos, dito sa may naman, kung dito tayo sa may part ng sa north area dito ng Saskatoon. So, dito yun siya yung mga bagong community ng Willow Grove, Aspen Ridge, Kenderdine, Willow Grove ba? Parang kung Willow Grove, parang doon siya sa may sa east side pala yun. Kenderdine, Aspen Ridge, yun yung mga bagong community doon sa part naman doon sa may dito sa north na yan. Yeah. Yan naman, mga malalaki din yung mga bahay. Kaso lang, of course, pag halos mga malalaki din yung rental dyan. So, halos nagre-range din yan siya dyan ng mga nasa 1,600. Kasi last time, nagtanong din ako dyan. Nagtatanong ako tungkol sa kaibigan ko na na gusto niya mag-rent doon sa area na yan. So, ang maganda lang kasi sa pag nasa bahay ka or sa mga nasa basement ka, at least, unlimited yung unlimited yung sasakyan mo. Kung mayroon kayong 3 sasakyan, pwede kayong makapag-park sa sidewalk. Kaya, yun ang maganda doon. Kaysa sinabi ko sa inyo doon sa may downtown, na isa lang. Tapos sa mga apartments, sa mga apartment mostly, ganon din. Sa mga apartment, yung iba, alam ko mayroon silang designated na may mga designated sila na parking spot. Pero alam ko isa lang ata ang allowed per unit. So, yan. Ngayon, kung mayroon kayong another na car, siguro yung iba doon sa sidewalk. Kaya doon sila sa sidewalk nagpa-parking. Yeah. So, pag dito naman nagre-range naman siya dyan ng pag dito sa mga dito sa north, nagre-range siya dyan na sa 1,600. Kaya halos nakikita ko doon. Kasi nga, medyo maganda yung mga location na yan. So, 1,600 Canadian dollars. Yeah, kwentahin nyo na lang, i-times nyo na lang sa 41. So, mostly yan, lalo na pag basement ka, so you have to pay the power and you guys have to share i-share nyo yung water. Kasi isa lang naman yung tanki ata, yun na shareable kayo lahat. Yeah. Tapos sa parking naman, it's unlimited. So, mayroong iba na medyo mahirap mag-park. Meron naman yung iba na very pero halos pag ganyan, nakikita ko na very accessible naman yung mga parkings. Yeah. Yeah. Tsaka kung kung nag-start kayo dito sa Canada, advice ko lang yung mga tawag nito, yung mga pag dumating kayo dito, huwag ka agad bili ng ng mga bagong car. Bili na lang kayo ng tawag nito, yung mga used na car. At least tsaka yung tawag nito, at least gumagana, umaandar pa siya. Yung very mayroon siyang heater at saka mayroong AC. Pero heater ang pinaka-importante talaga dito kasi hindi niyo makakayanan pagdating ng winter. Okay? So, yun, sa mga rental areas na yun. Saka mayroon pa dito sa casual area dito sa Idlewild. Pag gusto niyo malapit sa school, dito sa may Polytechnic. Yeah. Mostly kung mag-aaral kayo or mga international students, ang pinakamalapit na areas niyo talaga na nyo is downtown. Yeah. Yun talaga yung pinaka very close na downtown. Saan ba tong area? Sa may Idlewild or either nasa 33rd Street. Yun ang pinaka very na malapit sa inyo na pwede kayong magkuha ng mga rental na makikita ko naman sa mga doon
siguro kung bed spacer lang din naman, tapos nag-share kayo ng sa kitchen, siguro mas mura kasi nga, per bedrooms, alam ko mayroon isang bedroom mga nasa $600 per month, mayroon 700. So yung iba naman mga nasa 500, depende nga sa location at saka sa laki ng bahay at saka sa itsura. Okay? At least meron kayong ideas na maano nyo. Tapos, yeah, ano pa ba? Kung mag-ano tayo sa rent, kung ano yung mai-refer ko talaga sa inyo in my own opinion, siguro ang ano ko lang is mas maganda na magkuha kayo sa mga apartments, tapos basement. Yun siguro yung maganda na ano. Pero pag ikaw lang mag-isa, katulad yan yung area mo, malapit ka dito sa may hospital, kumbaga sa hospital ka nag-work, siguro ang pinaka-the best sa'yo is downtown, sa may mga high-rise na mga apartments. Yeah, yun ang pinaka-the best na ano doon. Medyo may price nga lang siya ng konti. The same thing, napakahirap pag winter. Oo. Ang pinaka ayaw ko naman is yung katulad nito. Mayroon kasi mga properties dito na hindi mo maiwasan yung mga bugs. Yeah. May mga bed bugs sila. May mga roach. May mga ipis sa atin. Alam ko naman is not big deal naman yan siguro sa inyo. Pero magtanong-tanong din kayo kung mayroong mga presence ng mga bugs sa mga unit na yan. Of course, ano din ang family mo. Diba? So, mas maganda na rin siguro na itatanongin nyo na rin. Yeah. Kasi at least kahit pa paano, very aware kayo kung ano yung itsura ng unit. Pero halos naman mga magaganda naman. Yeah. Tapos, okay. So, ano na tayo? I-summarize natin, kumbaga, sa mga apartments, maraming mga apartment dito na mga, I'm not mentioning any na mga i-search nyo na lang sa Google yung mga rental properties. Ako dati nag-work ako dati sa isang rental property din. Yeah. Tapos, mga magaganda naman yung units. Maraming areas na pwede nyo siyang maano. So kung may ko siya, kasi dyan naman ako nagtrabaho dati. So ang name niya is Boardwalk Rental Property. Yeah. So yan ang ko dati. Kumikintab din palang noo ko. Wala na talaga. Tumatanda na talaga tayo. Alam mo, dito na lang yan nawala yung dito na lang yan nawala yung ng buhok ko dito sa Canada. Kasi nga sa init, lamig. Yeah. Tapos, yeah, so gano'n na lang siguro yung natin. So sa trabaho naman, so punta tayo sa trabaho. So mostly yung trabaho naman dito sa Saskatoon is kung hindi ka lang naman talaga mamili, ang daming trabaho. Yeah, pwede ka magtrabaho sa mga Walmart, supermarkets, fast food chain, McDonald's, Jollibee, Jollibee. Nito mga Subway. Yan sa mga marami, Tim Hortons. Yeah. Basta wag ka lang mamili. Kung kapag nag-start kayo dito, ang number one na mistake kasi natin is namimili tayo ng trabaho kagad, kaya nahihirapan tayo maka-move on. So, from the scratch talaga dito, pagdating niyo dito sa Canada is we have to accept na mag-start talaga tayo sa mag-start tayo sa umpisa talaga. Yeah, ganun talaga. After nyan, so on, kung mayroon kayong may mga skill kayo, nurses, or doctor, engineer, architect, carpentero, welder, driver, yeah, so on, after nyan, pwede nyo naman siya i-upgrade yan dito. Yeah, it's not a big deal katulad yan. After ng nag-nurse ka kaagad. So maraming hospital naman yan dito na pwede nyong ma-applyan. Ilan ang hospital natin dito, tsaka yung iba nagtatrabaho sa mga nursing home. Yeah, they need yung mga CPA, CPA ba? Hindi, ba tawag yan?
Yung asawa ko kasi ganun, yung nag-ano sila ng ano, sorry, hindi ko kasi alam yung mga words na yan. Nag-ano sila ng caregiver, nag-ano sila sa mga nursing home, nag-aalaga sila ng mga matanda. Yeah. So, maraming mga trabaho dito guys na kung hindi lang kayo mamili. Yeah. Yung iba nag-upgrade sila, yung from the start, ganito lang muna ang trabaho nila. Nagtrabaho sila sa Tim Hortons, trabaho sila sa McDonald's as part-time, and then after that, nag-take sila ng risk, nag-aaral sila ulit. Tapos, kinukuha nila kung ano yung mga posisyon nila. Kaya dito sa Canada, it's unlimited. Hindi mo pwedeng i-limit yung sarili mo dito. Kaya, sa trabaho talaga, sobrang dami ng trabaho. Lalo na sa mga manufacturing. Marami akong mga kakilala, nagtatrabaho sila sa dito sa Crestline. Alam ko last nagkuha yan sila ng mga nagkuha sila ng mga worker doon sa sa Pinas. Kaya marami din dito yung mga drivers. Basta manufacturing, sobrang dami. Magano lang kayo, punta kayo doon sa may SaskJob, saskjob.ca. Yan, doon yung makikita lahat ng mga work na available dito sa Saskatoon. Okay? So i-search niyo yan saskjob.ca. Ilalagay ko rin yung link diyan para at least makikita nyo, para hindi kayo mahirapan magdating nyo dito. Yeah. So, ganun lang. Ang natin dito sa namin dito sa Saskatoon is, ang kalaban lang talaga namin dito is weather. Yeah, sobrang lamig din kasi pagdating ng winter. Grabe. At saka ang hirap mag-drive. Yeah. Kaya I suggest, if ever you guys move here dito sa may Saskatoon, dito sa Saskatchewan, especially magdi-deal kayo ng snow or first time nyo mag-deal ng winter, I advise you guys, huwag kayong bumili ng car kasi minsan it's very struggling, lalo na pag after storm. Kaya nahihirapan mostly, na-stuck sila, hindi sila nakakapasok. Kasi nga mostly sa mga liblib na katulad nito, yung mga areas na hindi talaga yan ginigrader or hindi talaga sinashovel ng city kasi nga hindi nila priority, lalo na walang school, yung location nyo walang school, walang hospital, walang clinics, or walang accessible or walang bus na dumadaan, hindi talaga nila i-clearing yung snow. So I advise you guys, kahit yung mga maliliit na mga SUV lang, at least 4-wheel drive, that might help you a lot na para hindi kayo ma-stuck sa snow. At least yun, medyo may laban kayo talaga doon. Especially, yung ilang season ba kami dito, ilang snowstorm ba nag-hit dito talaga. Mostly yung pinaka malulupit talaga. Siguro 3 or 4 times sa 6 months ng winter. So, halos ganun ang nyo. So, I advise you guys, pag pumunta kayo dito is, pag kuha kayo ng mga SUV. Kahit na maliit lang siya, at least SUV na 4-wheel drive. Yeah. At least yun, medyo, kahit hindi naman siya brand new, you don't have to. Huwag muna kayong kumuha ng mga brand new na mga sasakyan. Kasi hindi naman nakakatulong yan. Sa susunod na mga videos natin, explain ko sa inyo guys kung ano ba yung mga the best na gagawin natin dito pag nag-start kayo dito sa may Saskatoon or dito sa Canada, especially yung dealing mo ng magdi-deal kayo ng weather namin dito kasi grabe yung weather dito. So yung weather dito sa Saskatoon, dito sa Canada, dito especially na dito sa amin sa areas namin sa Saskatchewan is mayroon kayong winter, mayroong summer, mayroong fall, tapos mayroong spring. So, yan ang mga weather na kailangan natin. Pero yung pinaka-the best dito is summer. Yeah. So, yan guys. At saka may ko sa inyo na kung gusto niyo maghanap ng mga work dito, especially yung mga trades, medyo maganda siguro kung may mga position kayo, mas mabilis ata yung pathway nila dito. Lalo na pag mga manager kayo, supervisor. Ang pinaka mabilis na nakikita ko dito is yung mag-apply kayo sa mga
manufacturing at saka yung sa hospital, housekeeping. Yan ang pinakakailangan nila dito, lalo na doon sa may serves, mga sa mga food server, katulad dyan sa mga Tim Hortons. Yan, mga kailangan talaga nila. Yan ang pinaka the best na pathway talaga dito na na ah, mabilis ma-process yung mga papeles nyo. Yeah. Kasi yung iba medyo hirap na rin. Lalo na ngayon, medyo pahirapan na kasi ngayon ang pag-process ngayon ng mga papeles ngayon dito, especially na tawag yan, yung tourist ka lang, medyo mahirap na talaga. Yeah, that's the realidad na So sa mga sunod na mga videos natin, iyan ko sa inyo kung ano ba talaga ang tunay na talaga na buhay dito sa Canada. Okay? So sa ngayon, kasi nga mayroong nagtanong sa akin lang naman doon na kung ano yung kung magkano yung mga rent ng bahay. Yeah, ilalagay ko sa para makikita nyo doon. Tapos kung magkano ang pinakamahal, paano pinakamura, at saka yung mga location. So, ma-show ko sa inyo din guys. At saka yung tawag nito yung trabaho. Ang isa lang ma-suggest ko sa inyo sa trabaho, napakadaling maghanap ng trabaho dito. Hindi kami dito sa may Saskatoon, alam ko, very low yung dito ng unemployment. Yeah, kasi nga sa dami pa rin ng trabaho. Okay? So, ang ko lang is yung wag ka lang mamili. Mag-start ka talaga from the scratch. Ganoon naman talaga. And then after that, kung medyo ka na, then pwede na yan siya na pwede ka nang mag-upgrade, kunin mo na yung mga mo, yung pinakagusto mo na talaga na trabaho, which is pwede ka na mag-upgrade dito. Okay? So, huwag mong kalimutan mag-subscribe kayo guys. Sobrang liit po na channel, nag-uumpisa pa lang ako. At kung ano yung mga katanungan nyo tungkol dito sa lugar namin at kung ano yung mga gusto nyo ng mga topic dito, sabihin ko sa inyo, ko sa inyo, ha? Okay? At saka minsan nag-upload ako sa mga trabaho kaso lang sobrang ang hirap kasi magkuha kasi ng videos sa mga ginagawa namin. Saka ang tawag nito, sobrang mahirap. Basta mahirap mahirap kumuha ng mga videos. Kasi nga busy. Minsan hindi na namin hindi ko na makapagpahinga ka kasi nga lagari kami sa trabaho. Nadidelayed na kami ng husto kasi sa sobrang dami ng namin. Yung iba hindi na namin pa na hindi ko na kinukuha yung ibang mga work dati kasi nga hindi na namin sila kayang mailagay sa schedule. Yeah, minsan sayang din na kaso lang syempre sa sobrang dami ng trabaho, nababurnout ka rin. Yeah. So hanggang dito na lang. At least tapos na ako sa Tapos na at least tapos na ako maglinis. Di ba? Kaya na lang. So pagpasensyahan niyo na. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Okay? So maraming salamat at God bless everyone. Okay. Bye-bye.